ano ba ang hoarder at saka anong hoarding? Hoarding. Let's define it first po. Okay, yung nangongolekta, ang tawag doon, hoarder. Tapos yung ginagawa nilang pangongolekta at pagkaroon ng maraming gamit, yun yung hoarding. So there's also a big difference between a hoarding and hoarding disorder. Kasi meron talagang hoarding disorder na talagang nire-recognize na isang mental condition siya. So yun yung talagang dapat siguro malaman din ng mga iba na pwedeng umabot yung pag-hoard natin ng mga bagay-bagay to a hoarding disorder. So when does it become a hoarding disorder as opposed to just being a regular hoarder? Oo. Okay, pag nag-hoard ka kasi, usually halimbawa, namili ako, tapos ngayon, yun, parang ang dami dahil kasi gusto ko marami akong supply kasi baka ang feeling ko mawawalan ako ng supply, parang ganon. Pag naging hoarding disorder siya, nabubulok na yung mga items na yan, ayaw mo pang itapon. Kasi may sentimental value yan dahil sasabihin mo, yan yung nung nabili ko yan yung nabili ko nung time na unang nagsweldo ako. Kaya parang souvenir sa akin kahit na nabubulok yung mga delata na yan dahil kasi yan yung mga na nabili ko nung unang sweldo, hindi ko yan pwedeng itapon until umabot siya na pile up na siya as in parang nagiging basura na siya. Hindi mo na naiisip na ang dami-dami mo nang binili tapos hindi ka na makagalaw sa bahay dahil punong-puno na yung gamit mo ng mga bagay. Tapos hindi mo halimbawa, sasabihin maglilinis. Pag may maglilinis, magagalit ka, tsaka magbibuild up yung tension. Nagkakaroon ka ng anxiety to the point na talagang nanginginig ka, tapos talagang umiiyak ka habang kinukuha yung mga gamit. Yan na yung hoarding disorder. May ganun palang mga Umiiyak situation. na. Oo. Pero ano po ang pagkakaiba nito dun sa simpleng pagiging sentimental nga sa gamit o pagiging isang collector? Alam naman natin, may iba po talaga, collection ko ito mga coins, collection ko ito yung mga ref mag, parang ganun. Paano po, ano nagiging pagkakaiba po nun dun sa taong may hoarding disorder? Okay, pag sinasabi mo hoard or iba yung collection kasi kumisan yung collection na yan hinahanap mo pa talaga yung mga hard to find things tapos kinokolekta mo siya tapos sasabihin natin ino-organize mo. Unlike pag sinabi mong hoarding, basta bili ka lang ng bili. Parang sinabi mo na ay gusto ko lahat ng kulay meron ako pero hindi mo naman gagamitin. Lahat ng klase ng ganitong bagay, bibilin ko lahat yan pero hindi mo pa rin talaga gagamitin. Gusto mo lang meron ka. Siguro, ito yun yung nakakalungkot kasi alam mo ba na ang Pilipinas kasi ay nagra-rank na number 2 sa mga hoarding dito sa Asia. No, last 2025, nagkaroon ng pag-aaral noon na talagang ang Pilipinas kasi ay isa sa may mga hoarding problems. Dahil kasi sobrang, siguro culture bound din tayo na nagkaroon tayo ng pagkakataon na nakaranas ng paghihirap nung panahon ng mga Hapon. Kaya ang tendency, yung mga magulang natin, walang ginawa na hindi pa pwedeng marami tayong gamit or marami tayong isa-save dahil kasi kung hindi baka mawala. Kaya ako talagang kino-consider ko yung pamilya ko, pamilya rin ng hoarder. Talagang ang hilig. Yung nanay ko ng panahon na lilima lang kami, imbis na bote ng mantika lang ang bibili, balde ng mantika ang binibili. Hindi ko maintindihan kung bakit. Oo. So, tapos, halimbawa ngayon, pag yan may bagyo, bibili ng maraming sardinas. Alam naman yan na hindi kami ganun kumakain ng ganun karami. Pero bili siya ng bili. Yan yung mga ganun pagkakataon. Kasi natatakot sila na makaramdam uli ng mawalan kagaya before. So culture bound din yung pagiging hoarder natin na Pilipino.